but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. I'll roll to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight, my course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's in
indestructible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits.
Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayon ay Wednesday na naman. Sama-sama ulit tayo na mag-aaral ng Word of God. At syempre ay ngayong araw na ito ay especially sa ating mga college students. Yan. At natutuwa kami kasi laging nandyan yung mga interns natin. At bagamat ngayon ay wala pa daw sila, hindi ko kasi nakikita. Yan, pero 'di ba nakakatuwa na nandiyan yung mga kasamahan natin. And of course, yung mga kapatiran na um, nandiyan din tuwing umaga. Parent ka nanay ka man, tatay ka man, o kabataan ka. Pero salamat sa Panginoon ano na bagamat sa araw-araw ay may mga kanya-kanyang hosts no sa ating devotion, pero lahat ito ay para sa atin. Yan. So, pag hindi ka college ay baka sabihin mo, hindi na lang muna ako sasali. Hindi po. Everyday kailangan po natin ng Word of God. Yan. Kaya dito po sa studio ay andito pa rin ang aking mga naggagandahang mga kasamahan, si Inday at si Baneneng. Ayan. At ang aking kasamahan na si Sir Mark. Yan. At sa Google Meet, yan, nandyan si Ma'am Geraldine and of course si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning. Magandang umaga ulit sa ating lahat na imbag nga agsapa. Kanya tayo amin and it's a good morning. Again, we thank the Lord na tayo ay ginising niya at makapakinig ulit tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga. So good morning sa inyo dyan sa studio and sa ating mga kasama dito sa Facebook. Alam ko nandito yung mga kasama nating mga interns mag comment kayo para alam namin na nandyan din kayo. Amen. And ayan, nakikita ko dito si Ma'am Vicky and Sir Dennis. Good morning sa inyo. Sir Asherto, of course, Australia. And si Ma'am Heidi, Ma'am Emilia, good morning po. Sir Digno, Ma'am Joyce, and Sir Salvador Bore, Sir Gilbert, Ma'am Margie. Ayan, okay. And the rest, i-greet natin sila mamaya. Alright, so it's the 6th day of May, no? So nasa 5th month na tayo ng 2026, no? And we thank the Lord, nakaabot ulit tayo ng 5th month ng taon na ito. And ayan, sinabi ko sa ating GC ay because it's a new month and meron tayong bagong topic ngayong umaga or ngayong month na ito, no? And ayan, ang isang napakagandang pag-usapan natin is that alam nyo yung what to know God more is that to maximize and to have the full potential ng kung ano yung mga meron tayo in order for us to know God more. And ano yung ginagawa natin, no? And then nakita ko that one of the kasama natin si Ma'am Geraldine dito sa Google Meet pala. And so as I was saying kanina is that we put into full advantage or potential, no? Lahat ng mga pwede nating gamitin in order for us to know God more. And this month is ang pag-uusapan natin is that we will dwell on hearing his word. And so kaya sabi ko is that hindi lang siya regular na church services natin, but kasi sa akin sa totoo lang is that it is not enough na hanggang doon ang ating pakikinig ng salita ng Diyos when there are so many other opportunities, no, to hear the word of God and
tawag dito, I believe that kung i-maximize natin ito, we will be able to know Him more. Alright? Okay, so before tayo ay magpatuloy, tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you Almighty Father again sa inyong paggising po sa amin. And we thank you so much, O Lord, again sa opportunity po na kami ay makapakinig ng inyong salita. And for us to learn again, O Lord, from your words. And we pray, Almighty Father, give us wisdom and a humble heart again, O Lord, to hear your words this morning. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. All right. So, i-check ko lang ito kasi hindi ko nakikita yung iba. Bakit ganito? Wait. Ito na lang. Okay. So, again, ayan, nandyan na yung mga interns. Good morning sa inyo. And so, again, is ang title, diba, is that knowing God by taking full advantage in hearing His words. So, alam po natin yan, no? That ang gagamitin natin is on John chapter 8, verse 47. John chapter 8 verse 47, and anong sabi niya dito? He that is of God, anong gagawin niya? Heareth God's words. Okay? So ye therefore hear them not, di ba? Hindi tayo nakikinig. Bakit? Because ye are not of God. Okay? Simple lang, sa totoo lang, no? If you read that, is that if you are of God, you listen to His words. If you are not, then you are not of God. Kasi sa totoo lang is, ganun yun eh. Kaya yung sa politika, for example, pag hindi ka nakikinig sa isang politiko, hindi ka kasi Duterte eh, parang ganun. That's right. Lenny ka, mga ganyan. Or BBM ka. Kaya siya yung pinapakinggan. Di ba? Sila yung pinapakinggan. Ganun. So the same, no? If we are of God, we hear His word. Okay? And paniniwalaan natin yung sinasabi. Now, I hope na nakikita natin yon, no? Simple illustration of that. So pagka, for example, politiko ka na isa, siya ang paniniwalaan mo, di ba? Sinungaling yung isang politiko na yon. Kasi makaito kang politiko eh, di ba? And so the same thing also, if you don't listen to the word of God, siyempre, sino panapakinggan mo? Di mundo, di ba? Sino yung mundo? Kaninong influensya yan? Influence of the devil. Okay? And so, pero pagka nakikinig ka sa Diyos, okay, hear His word. Sabi nga niya, then, he that is of God heareth God's words. Kulang lang na sinabi na dito is that he who is on the devil hear the devil's word. Okay? Diba? And so, tignan nyo ngayon na alam niyo sa totoo lang, pero sasabihin ko ito sa mga interns in a more private. Okay? Kasi just recently, merong naaresto na sa totoo lang. Okay? Hindi maganda. Ay nako, parang wala tayong tinuturo sa kanila, sa inyo na very serious pa itong mga crimes na mga ito na ginagawa. Anyway, so taking full advantage of hearing. So bakit ito ang naging, sabi ko kay Sat, bakit ito ang naging magiging pag-uusapan natin or topic natin, okay, this March. Kasi ako is experience ko din yun na ang daming opportunities tayo, no, na hindi na ma-maximize in order to listen to the word of God. Because I believe that in hearing, the Bible says, di ba? Makinig. Okay, ng salita ng Diyos. That's how we know Him more. And in my experience, sa totoo lang is that, sabi ko nga is, I am
I am very, very ignorant of the Bible. Okay? But when I listen and listen and listen, and then that's where I tawag dito, discovered na ang daming pwedeng mapulot. And marami kang pwedeng, makita na makilala mo ang Panginoon natin. Okay? For us to know God more. And so palagi sinasabi ng ating pastors, anong ginagawa ninyo para makilala nyo, okay, ang Panginoon? And one of the most basic way, okay, na nakita ko sa experience ko, no, na gusto ko pang i-maximize is to listen to His words. Sa totoo lang kasi ang daming pwedeng ang daming hindi pa na underline sa akin dito. Meaning to say that hindi ko pa nabasa, hindi ko pa na aral, okay? Or hindi pa na preach, di ba? So yung mga na underline dito, may mga star pa, ganon, 3 star, meaning to say very important, 1 star, mga ganon. Wala pa akong 4 stars eh. Okay? And then meron lang yung simpleng underline lang. Ayan. Yung mga simpleng underline lang, ang nakuha ko doon is that, ayun, narinig ko na to, na-preach na ito. Mga ganun ba? Okay, and nasaan ba yung kwan na yun? Meron akong napakagandang na, hindi ko kasi memorize eh. Hinapin ko yun mamaya sa Book of Micah. Okay, so, taking full advantage of hearing. Anong ibig sabihin ng full advantage? Okay, full advantage is utilizing to its maximum potential for the greatest possible benefit. Diba? Okay, greatest possible benefit. So, hindi lang utilizing to its maximum potential for the greatest possible, hindi lang utilizing to its maximum potential. So bakit natin mina-maximize, okay, ang pagkikinig ng salita ng Diyos? Ang goal dapat doon is for the greatest possible benefit. Okay? And ano yung pinaka-greatest possible benefit natin sa pagma-maximize natin to its full potential ang pakikinig ng salita ng Diyos? No other than, okay, to be able to know Him more. And in knowing Him more, anong mangyayari sa atin? Saan tayo patungo? Okay, patungo tayo doon sa sinasabi natin na Christ-likeness. Okay? Diba? Paano ka magiging Christ-likeness if you don't put into full potential ang kanyang salita? Diba? And so full advantage of every platform na meron tayo, diba? And so, pag makita niyo is that full advantage of our virtual devotion. Sabi nga ni Ma'am Cherry kanina, every day, meron tayo. Diba? Oo, may virtual tayo, may devotions tayo, and then may mga kahapon is that sinend ni si Mark ba ang nag-send doon sa revival, diba? And so, kung kuan is that makikinig na naman tayo, diba? And then if you haven't attended because of many reason, okay, na valid reason, whatever, na hindi ka nakinig, yan ang kagandahan ng live. Okay, kasi automatic na recorded yan. So there is no reason na parang ma-miss mo yung preaching ng last Sunday, nung last Wednesday, nung last Saturday, diba? So ayun, ako ginagawa kung tawag dito, playback ka. Okay, mag-playback ka ng anong preaching ang hindi mo na pakinggan, di ba? Sometimes also is that nagsasabay, di ba? Yung revival and then yung Wednesday service natin. And then kung merong i-send sa atin, yun ang dapat nating ma-maximize, no? Kasi nga, tingnan nito,
access to God's word is a privilege, okay, that must be intentionally maximized. Okay? It is a privilege. What does it mean if we say it's a privilege? Anong ibig sabihin niyan pag sinasabi nating privilege? Privilege is a special advantage. Okay? Hindi lang siya advantage. It is a special, okay, advantage, and it is a benefit that is granted. It is a favor that is not enjoyed by everyone, 'di ba? That's right. Sa atin is that it is a favor, okay, from God, that is not enjoyed by everyone, because tayo is dineclare natin that we have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. And so, we have that special advantage, we have that benefit that is granted, that is not given to everyone. Kaya nga, ang daming hindi, di ba, ayaw makinig. They don't have that privilege. They don't have that special advantage. And then, the privilege, hindi lang yun. Di ba? We have the privilege of access. Okay? We have the privilege of access. We are blessed to have, una, hindi pinagbabawal sa atin. Second, is that we are privileged that we have access through our phones. Okay? Meron tayong mga gadgets. Ang problema kasi, diba, is that hindi tayo disiplinado na gumamit ng ating phones. When in fact, diba, ang phones supposed to be tawag dito, a privilege natin yan to have an access, okay, to God's word. Ako, I believe, no, that itong mga gadgets na mga ito, mga laptops, mga ito, mga phones na mga ito, it could be a blessing if only that you know ang tamang paggamit sa lahat ng mga ito. Di ba? And so, kahapon nga, meron kaming kausap, okay, sa Poland. 9 a.m. nila doon, 3 p.m. natin dito. May meeting kami. And then, ang pinag-uusapan namin is yung artificial intelligence. And hindi yung AI na again intelligent, okay? Di ba? AI eh. Okay? So again intelligent. May bagong kanto na. Okay? So hindi artificial intelligence. Pero kaya nga artificial eh kasi again intelligent eh. Okay? So paano magamit yung na ito kasi ang dami talagang kalokohan na pwedeng magamit itong AI na ito. Nga lang yun yung tinitignan namin na paano ito gamitin kasi nandiyan na yan eh. Kagaya ng cellphone natin nandito na to eh. 'Di ba? Parang saan mo gagamitin? Yun yung question kasi diyan eh. Okay? And we can have it as an advantage sa atin as Christians, 'di ba? If only that we will know how to be able to use it. Okay? And so we are blessed also that kagaya ngayon, we are blessed that we have Google Meet, 'di ba? Amen. FB Live. Nandiyan na nga eh. Okay? Ito po yung sinasabi ko na knowing God by taking full advantage of hearing His Word. And hearing His Word is that kaya meron tayong mga ginawang mga ganito. Kanina, sabi ni Apple sa akin, ilang years ka nang nagde-devotion ng every ng Wednesday. 6 years, sabi ko kasi nag-start tayo dito 2021, di ba? Okay? 2021 ba? Hindi, 2020 yata. Okay? Si Mark ang nakakaalam. Hindi, 2021. Oo. Kasi pero wala pang doon, wala pa kasing naka-lockdown pa tayo eh during that time 2021. So 2021 nag-start tayo, di ba? Hanggang ngayon. You see that? Ako, considered na naman ito na privilege, okay? Privilege
ulit ito, special advantage ulit ito na makapakinig, makapag-share ng salita ng Diyos. And for a span of 6 years, okay, is that nandito pa rin tayong nakikinig. Nandito pa rin tayong nag-share. Diba? And so, kasi may internet. Diba? Meron tayong platform na Google Meet na pwedeng gamitin. So anong use ng mga ito kung hindi natin i-put into its potential? Ano pa? We have the privilege of access to the Bible. Okay, to the King James Bible. Not everyone, no? Not everyone has that privilege of access to the Bible. Okay? Not all countries, pinapatay nga nila sa ibang country ang nakahawak ng Biblia. Okay? Eh dito hindi. Ha? Yun lang talaga is that ayaw nilang hawakan. Ewan ko kung bakit ayaw. Diba? Kung minsan nakikita ko yung mga interns doon, talagang parang masingit na no, gigamanda dyan, ito yung Biblia kanya na. I don't know why. Diba? Oo, sa totoo lang. And so, pero kailangan nating turuan, diba, na hawakan. Okay? And pag mahawakan mo yan, diba? Oh, hindi ka naman matutunaw. Diba? Oh, naintindihan natin kasi first time na makahawak sila ng ganito. Diba? First time na magbasa ng hymnal, hindi nila alam kung nasaan na yung kinakanta. Diba? Pero magandang yun ang may turo ako. Gusto kong ituro sa kanila yung ganyan na yan. And then, tapusin ko lang dito. The urgency of time, alam natin yan. Okay? Meaning to say that andito pa tayong buhay eh. Okay? Habang buhay pa tayo. Anong sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 16? Redeeming the time. Okay? Kasi nandyan na yung mga evil days. And so, habang ngayon, tingnan ninyo, giyera dito, giyera doon, nandyan na yung mga evil times natin. Okay? And so while we are yet here, let's take full advantage na makinig. And then, isang napakagandang verse in terms of kuwan na ito, dito sa Psalm 119, verse 11. Anong sabi niya dito? Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in my heart that I might not dito muna tayo sa 96 pala. 96. Psalm 96 verse 12. Okay. Psalm 96 verse 12. Anong sabi niya dito? Wala na ko. Yan. Psalm 90 verse 12. Okay, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Okay? We have the urgency of time. And yan, because alam natin, no, that hindi tayo forever, di ba? Dito sa mundo na ito. And so while we have this advantage also of our time, we have that full access, okay, of our time ngayon. Let's make it to our full potential. Okay? All right. So hanggang doon muna ako. And marami pa tayo pwedeng may share, pag-usapan. But I think sa next, itutuloy po natin ito. And alam kong itutuloy ng ating mga kasama dyan sa studio. Okay, Ma'am Cherry, kayo muna dyan. Amen. Thank you very much po, Sir Ariel, dyan sa mga na-share nyo po sa amin. And as an introduction po dito sa topic ulit natin for the whole month, yung napakaganda ng topic natin, knowing Christ by taking full advantage in hearing His Word.
At kahapon nga ay sinabi sa akin ni Mark na meron tayong bagong topic. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi actually last month ay yung by letting Him direct our lives, ano. So talagang kailangan nating sigundahan ito ng ganitong topic kasi saan tayo kukuha ng direksyon ng Panginoon, 'di ba? Amen. Maliban doon sa Word of God. Kaya nga Mm. para talagang ma-direct tayo ng Panginoon, we have to take full advantage in hearing His word. Yan. Kaya tuwang-tuwa ako kahapon nung habang nag-iisip na naman ako anong mga topics at ngayon nga ay merong napakagandang in relation doon sa sinasabi ni Sir Ariel na yung time kasi natin is hindi laging um, anong tawag nito? Hindi laging full yung oras, no, na nandyan tayo kasi nga may evil days, ganyan. May mga distractions. Kaya kailangan nating i-redeem yung bawat oras na pwede tayong makinig. And since we have full access doon sa Word of God, anuman na pamamaraan yan, yung ganitong platform, yung sa church services, yung pagbabasa natin ng sarili natin, no, yung devotions natin, ay talagang i-take advantage talaga natin yan. At kasi bukas hindi natin alam. Ako honestly, noon nababasa ko yung Biblia ng very clear kahit napakalayo ko, kahit gaano kaliit yan. Ngayon, hindi na. Nagbabago na yung yung aking vision. Anong tawag nito? Nagdodoble na yung mga letters, ganyan. And actually, yun yung isa sa mga fear ko na Lord, sana hindi dumating yung point na hindi ko na makita yung Biblia. Kasi actually, dumarating sa akin, sir, yung time na pag sobrang sakit ng ulo ko, talagang hindi ko kayang magbasa. And nagpapasalamat ako kasi nandyan yung application sa Bible na yung may audio. Every time na hindi ako makapagbasa, yun, pinapa-play ko kila Sophia, paki-play mo nga yung ganito. Kasi kahit tignan lang yung brightness ng phone, pag masakit ang ulo, di ba sir, talagang ayaw mong makita. Pero salamat sa Panginoon na merong way. Pero sabi ko nga, hanggang kaya kong basahin yung Biblia ko, gagawin ko yan. So, dito naman sa atin, sa pagpapatuloy, actually, connected itong na-prepare ko din, sir. Dito sa account, dito sa Luke chapter 10, verses 38 to 42. Very familiar ito na account, patungkol kay Jesus, na dumalaw siya sa bahay ni Mary at ni Martha. Yun. So, basahin ko lang quickly. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village. And a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about with much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. Yan. So, ito po ay napaka clear na illustration dito sa topic natin na sinasabing taking full advantage in hearing His word. Dahil ito yung time na ang Panginoong Jesus ay pumupunta sa iba't ibang mga lugar. And ito na yung oras naman niya or schedule niya na dadalawin niya naman itong mga kaibigan niya. Actually, mga kaibigan niya itong kapatid na ito. And pumunta siya doon sa kanyang tahanan. Tinanggap siya ni Martha na kung titingnan nga natin sa mga pag-aaral ay siya yung may-ari nung tahanan. No? So, tinanggap siya at syempre bilang isang host ay talagang gusto mo rin naman na maghanda.
Gusto mong mag-prepare ng mga pagkain, ng mga to entertain your visitors, no? But dito, ipinapakita ng Panginoon na meron pa palang mas mahalaga doon sa mga ganung bagay. Kasi taking full advantage of hearing his word, talagang kailangan nating ipakita dito na ang pinakamahalaga talaga, pinakamataas dapat ang pagbibigay natin ng priority. Walang iba kundi yung pakikinig ng Word of God. Dati dito sa church natin, every Sunday ay merong pakain. Yan, nagpapakain tayo ng mga Sunday schoolers, nagpapakain tayo sa ating mga kagrupo every lunchtime. Minsan nagpapamerienda pa ulit tayo tuwing hapon, 'di ba? May mga pakain. Pero we have to realize na itong mga ito ay hindi ito yung priority para pumunta dito yung tao. Ang talagang gusto natin ay pumunta sila dito para makapakinig ng salita ng Diyos at papakainin natin sila para wala silang ibang dahilan na hindi ulit sila makapakinig, 'di ba? So hindi dahil sa pumunta kayo dito para makakain kayo ng iluluto namin, hindi. Kundi pupunta kayo dito dahil merong mahalagang papakinggan kayo na salita ng Diyos na ito ay mas kailangan ninyo, 'di ba? So tayo din, ako honestly, kasi nga sinasabi ni Pastor, sa devotion ang sasabihin nyo ay yung ginagawa ninyo. Yan. So talagang mache-check yung mga yung mga sarili nating yung pamamaraan kung papaano natin gagawin na maging close talaga tayo sa Panginoon. Kasi of course tayo ay disciplers, tayo rin at the same time ay disciples, no? So kailangan hindi lang yung mga disciples natin yung lumalago. Dapat mas tayo yung unang lumago. And this is a very important factor ng ating paglago, yung pakikinig. So gusto ko lang na pansinin natin dito, yung sinabi dito sa verse 4 na, but Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Ayan. So, makikita natin na ang focus ni Martha ay yung worldly entertainment, no? Gusto niya na pag pumunta doon si Jesus Christ ay talaga namang wala siyang masasabi sa service niya. Gagawin niya lahat. Maaring nagluluto siya ng mga masasarap na putahe, ganyan. Pero hindi niya nakita na dahil doon sa kanyang mga ginagawa, hindi na siya nakapakinig ng maayos. So ano yung nangyari? Sumama yung kanyang spirit. Dahil flesh yung naging dahilan ng kanyang pagtatrabaho, ayun, na-reveal yung kanyang totoong attitude na siya ay tumingin sa iba. Ay, ako lang nagtatrabaho dito. Bakit ganyan? O, 'di ba? Nagreklamo na, sumama na yung loob. Pero si Mary, nakaupo lang siya. She took full advantage in hearing the word of God, no? Amen. Talagang wala siyang ibang pinayagan na mag-distract sa kanya. Ang sabi dito, and she had a sister called Mary, which also sat on Jesus' feet and heard his word. Hindi niya sinabi na umupo siya sa likod ni Jesus, hindi niya sinabi na umupo sa malayo, 'di ba? Saan siya umupo? Sat at Jesus' feet. Pag sinabi nating sat at Jesus' feet, nagpapakita siya na close talaga yung attention. She is ready to receive the word of God, 'di ba? Kasi nandoon ka wala kang papayagan na distraction. Kaya nga dito rin sa church natin, every services, talagang si pastor, ini-encourage niya tayo na umupo sa harap. Dito tayo sa harap. Kasi makakita ka pa lang ng ulong dalawang nagdidikit. Siyempre, ibig sabihin, nagkukwentuhan yan sa harapan mo. Nadidistract ka na, di ba? Kaya as much as possible, ang upuan mo, nasa harapan ka para ang focus mo lang talaga yung nagsasalita. Yung preaching, di ba?
Nandoon lang. Kasi actually maraming distraction. Kaya kung ikaw, you are ready to receive the word of God, you are really, you really want to pay attention, doon ka na sa hindi ka madidistract, di ba? Kaya nga tayo, napakagandang makita yung attitude ni Mary dito na wala siyang pakialam. Sige, kahit sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, basta ako nandito ako. Because I want to learn. I want to listen. I want to grasp every word na lalabas sa Panginoong Jesus. 'Di ba? Kaya nga napakaganda yung ganun. And kung makikita natin dito, hindi siya nag-retaliate nung sinabi ni Martha na hindi mo man lang utusan yung kapatid ko, hindi mo ba nakikita, hindi niya ako tinutulungan. Wala tayong makikita na defense ni Mary sa kanyang sarili, no? Na at ang nagsalita dito si Jesus Christ. And dito niya in-explain na ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, Martha, Martha. Yung word, di ba, nakakatuwa yung i-address yung pangalan mo. And nakita talaga ni Jesus yung kalagayan ni Martha. Na sabi niya, thou art careful and troubled about many things. Napakarami mong maaring sinasabi ni Jesus na napakaganda naman na meron kang gananyang intention. Kaya lang, you're already troubled with many things. Dahil diyan, na-distract ka na. Yung main thing yung main na reason ko bakit ako pumunta dito, hindi mo na nakuha. Samantalang ang gusto ko sana, kaya ako dadalaw dito ay para na-bless kayo sa mga sasabihin ko. Pero dahil sa mga kagustuhan mo na ma-entertain kami, ayun, na-distract ka na. Pero sabi ni Jesus, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part. Diba? Which shall not be taken away from her. Yun yung pinakamaganda. Dahil si Mary, naunawaan niya na yung panandaliang pag-entertain sa kanila ay hanggang doon lang eh. Pagkatapos nun, lilipat uli sila sa kabilang lugar. Makakalimutan na nila yung mga nangyari. Pero yung tinanggap niya na word of God, maaring kung ano man yung i-preach ng Panginoong Jesus, dyan ay mananatili sa kanyang puso. At sabi niya, it will not be taken away from her. Kaya dito, pinapakita ng Panginoon na kung meron man tayong dapat i-prioritize sa buhay natin, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Because this is how we will know Him. Di ba sabi ng Bible, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. Ano yun? The scriptures. So, kung hindi natin sinesearch yung scriptures, wala tayong kaalam-alam patungkol sa scriptures, how will we know God? Di ba? Kaya ngayong si Sir Ariel, sinasabi niya kanina o kung hindi ka maka-Marcos, hindi ka makikinig sa speech ng Marcos. Bakit? Kasi hindi ka interesado doon, 'di ba? At paaring mas kilala mo kasi itong isa, 'di ba? Kaya mas siya yung pinapanigan mo. So ganun din talaga tayo. Honestly, yung sinabi nga ni Sir Ariel na ganun, napakasimpleng illustration na lang yun eh. Kung totoong makadiyos ka ba talaga o hindi? Kasi kung sinasabi natin na totoong tinanggap natin ang Panginoong Jesus and sinasabi rin natin na nandyan nakatira na yung Holy Spirit sa atin, bakit hindi tayo nagugutom ng salita ng Diyos? Di ba? Amen. Na samantalang ito ang ating spiritual na pagkain. So talagang minsan sinasabi na, ang harsh naman magsalita nito, akala mo naman siya lang ligtas. Pero yung totally na honestly ako nagkakaroon din po ako ng ganyang mga nung bago akong Kristiyano, pero ngayon nauunawaan ko na parang clear na yung presentation ng ating pagiging isang Kristiyano at kung ano yung pangangailangan natin bilang Kristiyano, na kailangan natin ng word of God. Ngayon kung hindi natin bibigyan ng pansin yun, patay talaga tayo, 'di ba? Huwag mong pakainin yung isang tao ng ilang araw. Isang araw pa nga lang, 'di ba, nanghihina na. Naalala ko yung sinasabi ni Sir Ariel sa kanyang fasting. Sabi niya, wala, hindi talaga ako makapagbasa, hindi ako makakonsentrate. Bakit? Gutom eh, di ba? Paano na lang kung ilang araw mo pang hindi pakainin yung katawan mo?
Amen. Meron din po tayong spiritual being, 'di ba? Meron tayong nagugutom sa loob natin at kailangan din natin ng word of God. So Amen. paano natin masasabi na meron nga? Kailan tumira yung Holy Spirit sa atin? Nung tinanggap natin si Kristo sa ating puso bilang tagapagligtas. Doon dapat magsisimula tayong magutom ng salita ng Diyos. Pero bakit kaya hindi pa tayo nagtataka minsan? Parang hindi yata ako nagugutom ng word of God. Mm. Pero Mm. alam niyo po, napakagandang yun. Ako talaga, natutuwa din ako kasi syempre nagsimula rin ako sa pagiging walang-wala. Wala talaga akong kaalam-alam sa Biblia. Sir, dumating talaga ako sa point din na yung sinasabi nyo kanina, para ako matutunaw pag humawak ng Biblia. Kasali din po ako noon doon. Pero, di ba, nakakatuwa na as time goes by, hindi ka lang basta tumatanda, hindi ka lang basta tumatagal sa simbahan, kundi meron ka nang natututunan. And Amen. nagiging clear na. Yun nga yung sinasabi nating illumination. Yung dating malayo ka, malabo pa lahat, parang wala. Parang walang image na maliwanag. Pero habang palapit ng palapit, while you are getting to know God more, mas lalo mo siyang nakikilala, mas lalo mong nauunawaan ang iyong pagiging Kristiyano. At syempre, dahil lahat yun sa mga narinig natin na salita ng Diyos. Kaya kung Amen. meron man tayong pipiliin, let's choose that good thing, no? Sabi niya, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part. Ano yung part na yun? Listening to the word of God. Amen. So yun, napakagandang simula yun. At marami pa tayong pag-uusapan sa buong month na ito, no? Na para lalo nating ma-appreciate yung pakikinig natin ng Word of God. Maraming salamat po, sir. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. And ayan, maganda 'yon, no? Na isa din 'yun na sasabi ko na full advantage. Oo. Yung merong audio na Bible, pero tignan nyo lang para hindi NIV. Okay? Ako ganun din. Di ka makapagbasa, pwede mong pakinggan. Isa din 'yun, full advantage. Kasi nga, totoo 'yun, no? That habang habang hindi ganun ka-blurred ang binabasa natin. Yun yung sasabi ko kanina na we still have access, okay? 'Di ba? Privilege of access doon sa kasi kahit man may Biblia, kung nabulag na yung mata natin at hindi na natin yan mabasa, 'di ba? And then ito ulit kung medyo blurred, I'm privileged na meron akong eyeglass kaya nagiging malinaw. You see that? Kaya marami tayong mga kwan. Ito isang kwan na-realize ko 'yun. Yung hindi mo man mabasa kasi nga kung minsan, 'di ba? May ginagawa and then siyempre, hindi mo mabasa. So, pwede mo naman pakinggan. Okay? And then yun yung sa kwento na sinabi ni Ma'am Cherry kanina, ano yung sinabi ng Panginoon? Pinili ni Mary kung ano yung needful. Okay? Kasi ang daming want tayo. Daming want. Gusto ko to. Gusto kong gawin ito. Sa lahat ng ang dami mong gawin, wala ka nang natapos. Diba? Pero si Mary is needful. Okay? Yung needful lang. And what is that? The good part. Okay? And what's the good part? Ano sabi ni Ma'am Cherry kanina? The Word of God. Okay? She listened to Jesus Christ Himself. Okay? Kaya, yun, tama yun, no? Nasa na nga tayo. Nasa loob na ng simbahan. Makinig na lang. Chismis dito, chismis doon. Okay? Ayan. Kaya nga, sabi ko sa mga disciples din namin, pagka every time na preaching, upo kayo sa tabi ko. Sayang Sayang talaga. Na, kita mo na lang sila. Dulang ulong wala na to. Nagkwentuhan na naman. Kung hindi,
nakadumog ba? Okay? Tignan mo, ay, cellphone. Yan. Tapos yung preaching, tapos kaya, yung meeting, ayan, may meeting kami sa group. Ikaw, tingnan ko nga yung notes mo. Anong notes na nakuha mo? Anong napag-aralan mo? Ngiti lang. Yan. Okay? So sabi ko, nasayang ang isang araw natin dito. Kung ganyan, na wala tayong natutunan. So anong i-apply natin? 'Di ba? Ay, wala. Yan. Sabi ni Apple, kagaya ng isa, si Christine, kasi nga kung may iba kasama, wala yan. Okay? Ngayon na nakaupo sa tabi, wala, ganun din ng ganun, ganun ng ganun. Tapos may eye contact pa, ay, wala na naman. Ay nako, sabi ko talaga itong mga batang to. Anyway, ayan. So I hope that marami tayong napulot doon sa mga sinabi ni Ma'am Cherry, di ba? Sarap makinig, sa totoo lang. Alright, so pakinggan natin itong mga kasama natin sa studio. Ayan, so unahin natin si Rhea. Ayan, Rhea. Good Ginagawa mo morning. na ba yun, Rhea, sinong katabi mo sa pag nakikinig tayo ng nasa church? Baka isa ka din. Good morning sa ating lahat. Ay, yung tanong po ni Sir Ariel, yung katabi ko po. Actually, syempre kapag may nadadala po ako, sila yung katabi ko. Man. Tapos, pero ang kadalasan ko po nakakatabi, yung hindi si ate, si mama. Ayan. Pero, nakakatulog. Ano po, ay, hindi po. Ikaw ang ginigising, ha? Meron po yung time nung linggo kasi katabi ko si Lola. Tapos nagsasalitan po kami. Kung hindi po siya yung inaantok ako. So sabi ko kay Lola, Lola, gisingin mo ako pag inaantok na ako. Sabi, ginaganon niya ako eh. Kaya, pero ano po, ibig sabihin nun, kulang po ako sa attention sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, still thankful pa rin po dahil kahit na hindi naman lahat ng napapakinggan ko is kaya kong i-apply sa buhay ko na madaling i-apply. So, ako po, yung ginagawa ko palagi, sabi nga ni Pastor palagi kapag sa invitation na is, ano yung commitment mo, ano yung decision mo ngayon dahil mayroon kang narinig na salita ng Diyos. So, by hearing God's word, talagang makikilala mo siya kung paano niya ipinoprovide yung pangangailangan mo spiritually. Ano po, at talagang walang preaching na hindi niya po provide sa akin na pangangailangan ko spiritual, at reminders palagi at rebuke, ayan, na naririnig ko. Kaya yun nga po na sabi ni Ma'am Cherry na kahit na ano yun, dalawa na yung nakikita niya sa Bible is hindi pa rin siya, sabi dito, hanggat kaya niya pa sa Bible pa rin siya titingin at hindi sa ano. Tama po yun na kahit na talagang ganon is nakikita ko po na yun, sa Bible pa rin nga po dapat talaga. Kasi yung Bible talaga yung sa salita ng Diyos. Kasi pwede ka ma-disturb dito sa cellphone eh. Kaya, yun po. Kaya, yun. Thank you po kasi nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos. Doon po natatransform yung buhay. Ano po. Kaya, ay, mali pala yung ginawa ko, ganun. Parang marirealize mo lahat dahil lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi siguro ako magiging ganito. Ano po, hindi niyo ako makikita dito, makikita niyo ako sa galaan. So,
Thank you po. At yun lang, to God be the glory. Amen, amen. Thank you. Thank you, Sister Rhea or Baneneng. Yan. Kay Sheila. Good morning po sa ating lahat. Unang-una po is nagpapasalamat po ako sa napapakinggan namin po ulit ng salita ng Diyos. Amen. At sa akin naman po, is nagpapasalamat po talaga ako na nakakapakinig po ako araw-araw po ng salita ng Diyos. Kasi unang-una sa everyday po namin na devotion, tapos sa week, ngayong araw na ito, mamaya may service. Kaya thankful po talaga ako na may ganito po tayong programa at lalo na po sa mga preaching na napapakinggan po natin. Sa akin naman po is nagpapasalamat ako kasi yung mga napapakinggan ko po is may natutunan din naman po. Hindi naman lahat pero may natutunan naman na nai-apply po sa buhay po. Kaya nagpapasalamat po ako kasi may times po kasi na yung nagda-doubt po ako sa sarili ko. Pero kasi nga dahil din minsan sa mga magulang ko, ganun. Pero nagpi-pray ako, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Kaya nagpapasalamat ako, may times talaga na yun nga nagda-doubt ako tapos tama yung preaching ni pastor. Parang nare-remind ako, okay po. Kasi minsan kasi nung matagal-tagal na din na minsan naisip ko na parati kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako mag-quit, ganun. Pero di ko talaga naisip ko yun na mag-quit, ganun. Kasi nga, dahil sa magulang ko, ganun. Pero, nagpipray ako na sana Lord, bigyan mo ko ng wisdom na ganyan. Kaya, ayun, timing po yung preaching ni Pastor RJ na ganyan, yung about yung pag-alis dito sa church, ganyan, kung anong mangyayari sa labas. Kaya, ayun, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin nagpapatuloy pa rin sa gawain po ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga mensahe na napapakinggan po namin dito po sa simbahan na to. At nagpapasalamat din po ako kasi every Sunday is may nadadala din po ako na kasama ko at tinatabi ko din po siya na kahit bata man yan, is kahit bata man yan is may matutunan din sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi man lahat, pero kapag parati mo siyang sinasamahan, sinasabihan, sinishare yung word of God, may matutunan din po sila. Kaya nga nagpapasalamat po ako na nandito din ako sa church na ito. Kasi kung wala ako dito sa church, wala. Nasa kamunduhan. Kaya yun lamang po. To God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sister Sheila. No? And salamat sa mga na-share ninyo. And actually, yun yung mga patunay, no? Na all of us is nabre-bless sa mga naririnig natin. Amen. Kung ganyan, di ba, na may naririnig tayo na sa atin na ganyan. How much more kung talagang yung alam ko sa akin, sa totoo lang is that hindi pa na-maximize yung hindi ko pa nakukuha ng full advantage, kumbaga, ng hearing. Alright, so kasama natin si Ma'am Geraldine. Would you like to say something about yung pinag-uusapan natin ngayon? Good afternoon ba dyan? Evening. Nakakuan po kayo? Naka-off yung mic niyo. Hello po. Yeah. Masabi ko lang no, tututusin ngayon wala masyado ako maintindihan pero read the word of God po. At saka if you have to take classes po, really take the
Bible school classes po para Amen. hindi kayo mawala ng landas po. So, syempre, pati ako po. Amen, amen. Uy, speaking of class, merong special na kuan. And I think yun talaga, kukunin ko talaga yun kung ma-offer na this kuan, 'di ba? Privilege yun. Isa na namang yun, isa din yun, 'di ba? Na kuan, thank you sa reminder na yun, Ma'am Geraldine, sa totoo Amen. lang. Okay? Oo. Kung minsan naabutan ko nga si Apple dito, sabi ko oo, ng Mondays and Tuesdays. And nakikiupo ako kung minsan. Ayan. Sasabihin ko sa admin para may bayad. Joke lang. Oo nga, no? Tapos sabi ni Apple, gumagano siya sa akin pag nagsasalita ako eh. Okay, so ayan, may message si Juan. May 1 minute pa tayo. Sabi ni Sister Krisha, Amen, Ma'am Cherry. Ang hirap talagang mamuhay na kulang o walang salita ng Diyos. Yan, walang gana ang pamumuhay. Now I realize how blessed and ang buhay ng full time. Araw-araw may revival dahil araw-araw may reminder from the Word of God. Ayan. Thank you, Sir Amen. Ariel. Balik ka na. Amen. Amen. Oo, di ba? So, ayan, yung mga privilege talaga natin, sinasabi ko nga. Okay? And maraming salamat din sa mga kasama nating mga interns. Ayan, good morning sa kanilang marcher. And the rest ng mga battalion staff and mga officers and lahat-lahat ng mga kasama natin ngayong umaga. All right, I think we're on time, 6 o'clock talaga. And ay meron pa 6 o'clock sa oras ko dito sa FB Live is 5:59. Yan, 0.38 yun. Okay. So magandang umaga sa ating lahat and see you all mamaya for our midweek. Okay? May mga announcement ba dyan? Wala naman. Wala po, sir. Okay. Mamayang gabi na Alright. lang kita-kita. Sige. Okay, sige. So, tayo ay manalangin. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa aming narinig na iyong salita. Again, we thank you so much for waking us up, O Lord, and listening to your words. And we pray for our safety for today sa lahat po ng mga gagawin namin, sa mga soul winning, sa mga visitations, hanggang sa pagpunta po namin sa bahay panambahan. Ingatan niyo po kami sa mga magtatrabaho. Keep safe also, aming mahal na pastor and Meshach and the rest ng mga kasama po nila sa revival po sa Rojas. And again, we thank you so much, O Lord, for this moment, for this time na nakinig kami ng inyong salita. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen, amen. All right, bye. Bye, Ma'am Geraldine. Thank you po. Ingat po kayo. God bless po. Bye-bye. Thank you po.